Si Katya Afonina ay isang 20 taong gulang na dalaga at naninirahan sa maliit na nayon sa Russia. Ang kanyang pamilya lamang ay ang kanyang lolo na si Ivan na isang World War II veteran. Ang maglolo ay masaya sa kanilang simpleng pamumuhay. Sa kanilang kapitbahayan ay may nakatira na isang grupo ng mga kalalakihan. Ang mga kalalakihang ito ay magugulo at spoiled. Madalas pumatol sa mga kapitbahay na babae at wala silang takot sa mga kahihinatnan. Itinalaga ng grupo ang Miyerkules bilang araw para sa party, at umuupo sila ng mga babaeng bayaran para sa sexual na kasiyahan. Gayunpaman, sa isang partikular na araw ng Miyerkules, hindi sila makahanap ng babae na interesado na sumama sa kanila. Ilang sandali pa ay nakita nilang dumaan si Katya. Ang isa sa mga kalalakihan na nagngangalang Vadim ay dating kaklase ni Katya sa high school. Nang ibinunyag ni Vadim na kilala niya ang dalaga, sinabi ng isa pang lalaki na tawagin ito sa kanilang silid. Batid ni Vadim kung bakit gusto ng kanyang mga kaibigan si Katya na tawagin sa silid at sumang-ayon sa ideya. Nagmadali siyang bumaba kasama si Igor para yayain si Katya na sumama sa kanila saglit. Nang tumanggi ang dalaga, sinabi nila na kaarawan ngayon ng kanilang kaibigan na si Boris at siya lamang ang makakapagpasaya. Hindi pa rin niya gustong sumama dahil naghihintay ang kanyang lolo sa kanyang bahay. Gayunpaman, nang magmakaawa ang mga boys ay napilitan si Katya na sumama sa kanila pero 5 minuto lang. Nang makarating sa apartment, napansin ng dalaga ang ilang mga bote ng alak sa lamesa. Hindi siya komportable pero ayaw niyang magmukhang bastos. Inalok siya na uminom ng alak at pinilit siyang uminom. Nabanggit din ng mga boys na si Katya ay magaling kumanta sa paaralan, at pinakanta siya para kay Igor. Habang siya ay abala, naglagay si Boris ng kung ano sa kanyang baso nang hindi niya alam. Sa lalong madaling panahon, ang mga boys ay nagsimulang maging masyadong malapit. Nang tumayo si Katya ay naramdaman niyang siya ay nahihilo. Dinala siya ng mga boys sa isang silid at pinalibutan. Naging malinaw sa dalaga ang kanilang masamang intensyon, ngunit wala siyang magawa upang depensahan ang kanyang sarili. Ang pinuno ng grupo ay tila si Boris kaya siya muna ang nauna. Hinawakan naman siya ni Igor at Vadim at nakuha nila ang kanilang inaasam hanggang sa sumapit ang gabi. Pagkatapos ay hinayaan na siyang umalis at binigyan din ng pera para siya ay manahimik. Sobrang na-trauma si Katya kaya halos hindi siya makapagsalita. Naglakad siya palabas at itinapon ang pera pagkatapos ay dumiretso pa uwi. Matapos umalis si Katya ay kinakabahan ng kanyang dating kaklase na si Vadim na magkakaroon sila ng problema. Gayunpaman, tiwala si Igor at Boris na walang sino man ang gagawa sa kanila ng anuman dahil ang tatay ni Vadim ay isang opisyal ng pulis at mataas ang katungkulan. Samantala, nakarating si Katya sa kanilang bahay at napaupo sa sahig habang umiiyak. Napansin ng kanyang lolo ang mga pasa sa kanyang hita at napagtanto kung ano ang nangyari. Namula ang kanyang mukha sa galit at tinanong kung sino ang gumawa nito. Matapos malaman na ito ay ang kanilang kapitbahay, nagmadali siyang sumugod para bigyan sila ng leksyon. Pinigilan siya ng kapwa kapitbahay sa kanyang daan at iminungkahi na tumawag muna sila ng pulis. Kalaunan, dumating ang ilang pulis sa apartment para arestuhin ang mga rapist. Ang police inspector ay galit tulad ng lolo ni Katya at gustong maparusahan ang mga salarin. Sa una, ang mga salarin ay nagsasabi na wala silang ginawang masama. Dinala sila ng inspector sa ibang silid at tinatakot na ipapadala sila sa kulungan ng mga mamamatay tao, kung saan gagawin sa kanila ang katulad ng ginawa nila kay Katya. Natakot si Boris kaya napilitan siyang magsabi ng katotohanan. Ilang sandali pa, ang tatay ni Vadim na si Colonel Nikolai ay dumating upang kausapin ang inspektor. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para dalhin ang mga suspect sa kanyang opisina at hawakan mismo ang kaso. Gayunpaman, inihayag ng inspektor na inamin na ng mga salarin ang kanilang nagawang krimen at ang pulis ay nakahanap ng piraso na may dugo ni Katya. Ito ay nangangahulugan na sila ay nagkasala at kailangang makulong kaagad. Nang nagpumilit pa rin si Nikolai na dalhin ang mga kriminal sa kanyang opisina, diretsyong hiniling ng inspektor na ibigay sa kanya ang kanyang utos sa pamamagitan ng pagsulat. Pagkatapos, isiniwalat ng isang junior officer na ang mga salarin ay nagsasagawa ng Females Day tuwing Miyerkules, at gumagawa ng masama sa maraming kababaihan. Kinumpirma ng lahat ng kapitbahayan na ang mga suspect ay mga masasamang tao at kailangang makulong kaagad. Si Nikolai ay umalis ngunit determinadong mapalaya ang kanyang anak.
Kinabukasan, si Ivan ay nagising at nag-alala nang hindi niya nakita si Katya kahit saan. Tinawag niya ito sa bathroom at sinasabing halos hindi niya matingnan ang kanyang sarili sa salamin. Kinikilabutan si Ivan para sa kanyang apo ngunit wala siyang magawa para mapagaan ang kanyang loob. Nais niyang tumawag ng babaeng doktor mula sa itaas na palapag ng kanilang apartment para masuri si Katya, ngunit ang kanyang apo ay tumanggi dahil hindi niya gustong malaman ng iba kung ano ang nangyari sa kanya. Inihayag ni Ivan na alam na ng buong kapitbahay ang lahat dahil sa ginawang pagsisiyasat ng mga pulis kahapon. Kinilabutan si Katya sa kanyang naisip. Ngayon na alam na ng lahat ay naisip niya na sa kanyang buong buhay, kilala siya bilang ang babae na ginahasa. Kalaunan, dumating ang doktor para suriin si Katya at natuklasan na mahina sa pisikal. Iminungkahi ng doktor na manatili si Katya sa loob ng bahay at magpahinga ng ilang araw. Kalaunan sa parehong araw, nalaman ni Ivan na ang mga salarin ay pinalaya dahil sa impluwensya ng ama ni Vadim. Nagalit siya sa lahat ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa pagsisikap na makuha ang hustisya para sa kanyang apo. Ang maglolo ay nakipagkita sa isang opisyal ng pulis para umapila sa korte. Gayunpaman, lumabas na ang lalaking ito ay isa ring kurakot na opisyal na sinuhulan ni Colonel Nikolai. Tinawanan niya lamang ang tungkol sa isinalaysay ni Katya at pagkatapos ay inakusahan sa kanyang pagiging labis na palakaibigan sa mga lalaki. Naniniwala ito na sadyang pumunta si Katya sa apartment ng mga lalaki at nakipagtalik sa kanila upang ang isa sa kanila ay mapangasawa niya. Si Katya ay umalis na nabigo pagkatapos. Wala siyang lakas na lumaban para sa hustisya at gustong kalimutan na ang lahat, subalit hindi ito palalagpasin ng kanyang lolo. Kinabukasan, hinanap niya ang mga salarin at natagpuan niya ang mga ito na tumatambay sa isang sasakyan. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang kailangan, tumugon si Ivan na sinasaulo niya ang kanilang pagmumukha at pagkatapos ay umalis. Kumpiyansa ang mga salarin na wala silang dapat ikabahala kaya hindi nila ito binigyang pansin. Ngunit hindi nila alam na nakagawa sila ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Kasunod nito, pumunta si Ivan sa kanyang dating kaibigan na isang judge para humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang pagkabigo, sinabihan siya ng judge na dapat ay pinalaki niya ng maayos ang kanyang apo para hindi ito naging isang prostitute. Isinumpa ni Ivan ang kaibigan at umalis. Dahil walang ibang mapagkatiwalaan, nagpa siya si Ivan na ayusin ang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay binisita niya ang isang real estate agent at binenta ang kanyang seasonal house sa halagang $5,000. Plano niyang gamitin ang pera para sa paghihiganti. Sa hapon na iyon, nang siya ay nakauwi sa bahay, sinabi ni Katya na ang ama ni Vadim na si Nikolai ay bumisita sa bahay para iabot ang subre na naglalaman ng pera. Ang galit na si Ivan ay nagmadaling pumunta sa bahay ni Nikolai at itinapon ang pera sa mukha ng Colonel. Kalaunan, ipinaalam ni Katya sa kanyang lolo na iniwan ng kanyang tita ang susi ng kanyang apartment para alagaan ang kanyang mga ibon. Pumunta si Ivan sa naturang apartment at nalaman niyang sa tapat lang din ang apartment kung saan nakatira ang mga salarin. Plano niyang samantalahin ang lugar para makapaghiganti. Kasunod nito ay tumungo siya sa palengke at nakipagkita sa isang tindero ng armas kung saan gustong magbenta sa kanya ng pistol at revolver. Nang magtanong si Ivan ng rifle, kinabahan ang tindero at sinabing hindi siya nagbebenta ng ganoong bagay. Nang si Ivan ay paalis na, isa pang tindero ang lumapit sa kanya at sinabi na narinig niya ang usapan. Inihayag niya na mayroon siyang bagay na gusto ni Ivan at handang magbenta sa tamang presyo. Si Ivan ay dinala ng tindero sa isang sekretong lokasyon kung saan ipinakita ang ilang klase ng baril. Nakuha ang atensyon ni Ivan ng isang SVD sniper rifle at binili niya ito. Bago siya umalis, sinubukan niya ang rifle sa isang target at wala siyang anumang sablay. Ang rifle ay mayroon ding silencer kung saan naniniwala ang tindero na binili niya ito para sa isang iligal na layunin. Sa pag-uwi niya sa gabi, nakita niya na ang ina ni Katya ay bumalik mula sa Turkey kasama ang bagong kasintahan. Hindi niya nakakasama ang kanyang anak dahil lagi siyang abala sa kanyang mga naging kasintahan. Sa simula, nagbigay siya ng regalo at mukhang tunay na masaya sa kanyang pagbabalik. Hinihimok din niya ang kanyang anak na kalimutan kung ano ang nangyari at mamuhay ng masaya. Ngunit sa nakalipas na ilang oras, sinabi niya kay Ivan na kailangan nito ng pera. Nalaman ni Ivan na bumalik lamang siya para humingi ng pera at hindi para kay Katya.
Pagkatapos ay umamin siya at nagbanta na humingi ng pera mula sa ama ni Vadim na si Nikolai sa halip. Sa galit ni Ivan, pinapalayas niya ito sa bahay at sinabing huwag na itong magpapakita. Kinabukasan, pumunta si Ivan sa kanyang mga kapitbahay na kaibigan na naglalaro ng chess sa isang parke. Nang napansin niya na ang mga salarin ay pumasok sa kanilang apartment, lihim siyang pumunta sa lugar ng tita ni Katya kung saan kitang-kita ang sala ng mga salarin. Gamit ang rifle, pinuntirya niya si Boris sa gitna ng kanyang mga hita at tinamaan ang itlog ng lalaki. Agad niyang itinago ang baril at agad na bumalik sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Samantala, si Boris ay dinala sa ospital sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Kalaunan, kasama ni Igor at Vadim si Nikolai at tinatanong sila kung ano ba talaga ang nangyari. Naisip niya na ang mga ito ay naglalaro ng baril at aksidenteng tinamaan si Boris. Itinanggi ito ng dalawa at ipinagpilitan na sila ay nag-uusap lamang. Pinayuhan sila ni Nikolai na mag-ingat dahil pinaghihinalaan niyang may isang tao na nagbabalak na maghiganti laban sa kanila. Samantala, nagsimulang maghinala ang police inspector na si Ivan ang nasa likod ng pamamaril. Ito ay dahil mayroon siyang perpektong dahilan para maghiganti. Batid ng inspector na maya-maya o sa isang pagkakataon, si Nikolai ay darating para kay Ivan. Pagkalipas ng ilang araw, si Ivan ay muling pumunta sa apartment ng tita ni Katya. Sa pagkakataong ito ay target niya si Igor. Si Igor ay nakaupo sa kanyang kotse at nakikinig ng musika. Pinuntirya ni Ivan ang tangke ng gasolina at ito ay sumabog. Si Igor ay agad na lumabas habang ang kanyang pang-ibabang katawan ay nasusunog. Iniligtas siya ng mga tao sa malapit ngunit ang kanyang buong pang-ibabang katawan ay nagtamo ng third-degree burn, sa puntong hindi na siya kailanman makatayo. Ngayon, sigurado si Nikolai na ang kanyang anak ang susunod na target. Sinabihan niya si Vadim na mag-ingat at barikadahan ang bahay, dahil maaari siyang makita ng sniper kahit saan at anumang oras. Ang kaisipang ito ay ikinatakot ni Vadim at siya ay nagiging paranoid. Samantala, pumunta ang inspektor sa bahay ni Katya para makipagkita kay Ivan at kausapin tungkol sa mga nangyaring insidente. Hindi niya matatagpuan si Ivan sa bahay ngunit sinabi ni Katya na madalas na pumupunta ang kanyang lolo sa bahay ng kanyang tita para alagaan ang mga ibon. Napagtanto ng inspektor na ang naturang bahay ay katapat mismo ng apartment ni Boris kung saan naganap ang insidente. Lihim niyang ibinulsa ang susi ng apartment ng tita ni Katya para suriin kung ang kanyang hinala ay totoo. Samantala, si Nikolai kasama ang kurakot na mga polis ay pumunta sa bahay ni Ivan na may dalang search warrant. Sigurado sila na si Ivan ang nasa likod ng mga insidente at gustong hanapin ang rifle. Gayunpaman, sa kanilang paghalughog sa buong bahay ay wala silang anumang natagpuan. Pagkatapos ay dumating ang tita ni Katya para kunin ang mga susi ng kanyang apartment. Nagpa siya ang mga polis na halughugin din ang kanyang bahay. Kinakabahan si Ivan dahil itinago niya ang rifle doon. Ngunit si Ivan ay maswerte pa rin dahil wala pa ring natatagpuan ang mga polis sa lahat ng sulok. Hiniling ni Nikolai kay Ivan sa huling pagkakataon na huwag sasaktan ang kanyang anak. Tumugon si Ivan na mayroong isang bagay na nangyari na sa kanya. Literal na tinanggap ito ni Nikolai at nagmadali upang tingnan si Vadim. Bago umalis si Ivan, nilinaw niya na wala siyang anumang ginawa kay Vadim, ngunit siya mismo na naging rapist ay malinaw na mayroong isang bagay na nangyari sa kanya. Nang si Nikolai ay dumating sa bahay, kinakalampag niya ang pinto at hinihiling sa kanyang anak na buksan ito. Ngunit sa halip ay binaril ni Vadim ang kanyang mismong ama dahil naisip nito na siya ay isang mamamatay tao. Lumabas na sa lumipas na ilang araw ng takot ay nawala na siya sa katinuan. Tumawag ng psychiatrist ang polis para sa kanya ngunit ang pag-asa para sa kanyang paggaling ay mababa. Samantala, pagkatapos ng lahat ay niyaya ng inspektor si Ivan sa kanyang bahay at sinabi na kinumpiskan na niya ang rifle bago pa matagpuan ng ibang mga polis. Batid ng inspektor na ang mga boys ay mayroong kasalanan. At sa makatuwid, hinayaan nito si Ivan at nagbigay lamang ng isang babala. Sa huling eksena, bumalik si Ivan sa kanyang bahay at nakita ang kanyang apo na kumakanta ng isang magandang awitin. Nagpapahiwatig na unti-unti na siyang gumagaling mula sa insidente. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!